So yung mga tol, magandang umaga sa inyo lahat. At nandito ulit tayo ngayon sa Viajero Motor Sales. Dito lang po yan, located sa J. Catolico Senior Avenue, Lagao, General Santos City. So yung mga tol, meron silang iba't ibang motor. Merong Kawasaki, Suzuki at Honda ang kanilang mga brands dito. So kung nais nyong pumunta or mag-avail ng mga motor nila, punta lamang po kayo dito sa kanilang branch. Dito lang po yan sa J. Catolico sa Gensan. At eto mga tol, ang ating feature sa video na to. Babalikan natin ang isa rin sa mga underrated scooter ng Honda. Walang iba kundi ang PCX 160. Ito po yung ABS version mga tol. So para malaman ninyo ang pinagkaiba na itong CBS at ABS. So malalaman nyo dito sa kanyang emblem, dito sa kanyang gilid. So dito sa ating ABS mga tol, meron siyang gold emblem. At unlike dito sa ating CBS version, so meron po siyang silver na emblem ng PCX. So yan ang kanilang pagkakaiba dito sa ating ABS at CBS version. Kayo ay naghahanap ng mura, unlike sa ating ADB 160 na medyo may kamahalan. So dito mga tol, ang ating PCX 160, so mamaya titignan natin yung kanyang kabuang presyo. At syempre, di rin magpapauli pagdating sa cruising style etong ating PCX 160. Yan. So yan, nagbibigay ng comfortability lalong-lalo na kapag kayo ay maglo-long rides dito sa ating PCX 160. So yun mga tol, kung makikita nyo, ito ang all black na glossy na PCX. At kung mapapansin nyo, isa rin to sa napaka-eleganteng kulay ng ating PCX 160 ngayon na ABS version. So yan. At ito mga tol, wala po siyang decal sa kanyang katawan, no? Talaga naman nagdadagdag ng elegant looking at premium looking dito sa ating motor. At maliban lang dito sa ating gold emblem. So yan lang po ang nakalagay sa kanyang fairings. So wala na pong ibang decals. So yun, punta naman natin ang engine ng motor na to. Siyempre meron siyang 4-stroke, 4-valve, single cylinder, single overhead cam. At yung kanyang cooling system, siyempre naka-liquid cool dyan. So goods na goods po yan mga tol, lalong-lalo na sa long rides. At hindi agad mag-overheat ang inyong makina dito sa ating PCX 160 ABS version. Siyempre itong ating PCX 160 mga tol ay equipped na rin ng ESP Plus. So yan ang ating enhanced smart power. At yan mga tol ay nagbibigay ng dagdag lakas dito sa ating scooter, pero mas less ang fuel consumption na kinakain nitong ating PCX 160. So yan po ang malaking tulong ng ating ESP Plus engine. So yun, puntahan naman natin ang kanyang engine displacement. Meron niyang 157 cubic centimeters at kaya mag-produce ng 11.8 kilowatts at 8,500 RPM at kaya niya sumipa ng 14.7 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Puntahan naman natin ang tangke na itong motor na to. Siyempre dito yan nakalagay sa ating harapan. Mas convenient na para sa ating rider at siyempre para sa ating OBR na rin na hindi na bababa kapag kayo ay magpapagasolina. So ito mga tol, ang ating fuel tank capacity, meron siyang 8.1 liters. So napakalaki niyan at talagang malayo na ang mararating sa ganyang klaseng laki ng tangke na meron ng ating PCX 160. Puntahan naman natin ang kanyang average fuel consumption. Ito ay naglalaro lang sa 45 to 50 kilometers per liter. Pero depende na rin yan mga tol, depende pa rin yan sa throttle hobby ng rider na gagamit na itong ating motor. So yun, sa kanyang bore and stroke naman mga tol, meron siyang 60.0 by 55.5 mm. At puntahan natin ang harapan na itong motor na to. So kung mapapansin nyo mga tol, napakalaki ng kanyang windshield or visor dito sa harapan. So yan, for better aerodynamics. At eto, meron siyang sticker ng Honda dito. At dito naman sa kabilang side, so meron siyang naka-emboss na HSTC or yung tinatawag natin na Honda Selectable Torque Control. So ang function niya mga tol, katulad din ng sa TCS or yung traction control system.
So yan, kapag hindi pantay ang takbo ng gulong netong si Honda PCX 160, so mag-a-adjust ang engine netong motor na to para mas maging synchronize ang kanyang takbo para iwas disgrasya. At goods na goods yan mga tol, no, sa kanyang safety features na nilagay dito ng Honda. So puntahan naman natin ang kanyang full assembly na headlight, daytime running light, at syempre yung ating signal light. So yan mga tol, naka-integrated na lahat. At eto yung ating daytime running light. At dito naman yung ating signal light. Dito naka-install sa itaas. At yan ay naka-fully LED ang ating signal light. So napakalakas niyan at visible. At ang kagandahan niyan mga tol, hindi siya exposed sa ating fairings, no? So para maiwasan ang sagi at syempre ang pagkabali ng ating signal light. So ayos na ayos yan. At puntahan naman natin ang kanyang headlight. So ito mga tol, meron siyang tatlong layer dito para sa ating high beam and low beam. At syempre ito ay gumagamit ng fully LED. So napakalakas niyan maging sa gabi, no? At syempre kahit na rin sa umaga. Kanyang front fender naman, syempre napakalapad din ang ating front fender dito. At yung kanyang paint job mga tol, napakaganda. At glossy yung kanyang texture na black. At meron siyang decals dito ng ABS or yung tinatawag natin na anti-lock braking system. So yan, equipped na rin yan syempre ng ABS. Pero bago yan mga tol, punta muna natin yung kanyang suspension. Syempre ito ay gumagamit ng traditional telescopic fork. At yan o, napakakapal din ang kanyang telescopic fork mga tol, no? So ayos na ayos at very reliable din etong isang ito. At dito naman sa kanyang braking system, syempre meron siyang dual piston caliper na may Nissin brand. At ang kagandahan dito sa ating disc brake sa harapan, syempre equipped siya ng anti-lock braking system. So yan mga tol, kapag kayo ay nag-sudden brakes, so hindi maglalak ang inyong disc brake dahil dito sa ating ABS. So para ma-prevent niya yung pag-skid ng ating gulong at syempre yung disgrasya na rin, no? So ayos na ayos yan. At syempre yung ating wheels, naka-cast wheel. At dito naman sa kanyang gulong, meron siyang IRC na brand. At meron siyang sukat na 110 by 70 by 14 inch. Ito ay naka-tubeless. So yun, punta naman natin ang likuran ng motor na to. Dito tayo sa kanyang taillight. At kung mapapansin nyo mga tol, makikita nyo yung kanyang letter X na taillight, no? So yan, ito yung kanyang signal light na dito naka-integrated na. At ito ay gumagamit ng fully LED. Good thing lang dito sa kanyang signal light mga tol, kapares nun sa harapan, syempre tago siya, hindi siya exposed at iwas bale at sagi dito sa ating signal light. So yan mga tol, etong kanyang tail light naman, syempre gumagamit din ng fully LED. So ang kagandahan nito kapag umiilaw to, lalong lalo na sa gabi, makikita mo yung letter X niya na tail light, no? So napakagandang forma at napaka-unique ng kanyang tail light. So dito naman meron siyang sticker ng Honda, meron din siyang reflector, added visibility pag gabi. At dito napakalapad ng kanyang rear fender. Punta naman natin ang kanyang suspension dito sa likuran. Syempre ito ay naka twin shock. At yung kanyang braking system naman, syempre meron siyang single piston caliper na may Nissin brand. At wala siyang ABS dito mga tol sa likuran. Sa harapan lang meron, no. So dito sa ating likuran, disc brake lang po, plain po siya. Pero goods na goods pa rin yung mga tol at napakalakas pa rin ng ating stopping power para dito sa ating disc brake. Sa kanyang wheels naman, syempre naka-cast wheel. At ito ay merong IRC na brand. At meron siyang sukat na 130 by 70 by 13 inch tubeless. At ito meron siyang tire hugger dito. At meron siyang rubber doon sa loob para iwas talsik ng putik at hindi tayo mahirapan, no, sa paglilinis ng ating pinaka-loob-looban nitong ating PCX. So yan, para iwas talsik ng putik. Ayun, dito naman tayo sa ating muffler and exhaust. So yan mga tol, napakalaki ng kanyang heat guard at fully plastic siya. So yan, hindi maiinita ng ating OBR dito dahil tagong-tago talaga siya ng etong heat guard na plastic, no. At dito sa ating muffler tip, so plastic din po siya. Meron siyang color na gray, silver, no.
So yan, napakaganda at talagang nagko-complement din yung design nito sa kanyang kabuang disenyo nitong motor na to. At ito naman yung ating pillion step. So yan, napaka crispy ng tunog nitong ating pillion step, no. At ang kagandahan dito talagang nagmamatch siya kapag naka-fold. Magmamatch siya dito sa kanyang fairings na matte black. At meron siyang parang alloy dito. So dagdag design, no, dito sa ating pillion step ng ating Honda PCX 160. At syempre yung ating radiator at yung napakalaking radiator cover at syempre yung ating oil dito naka-install sa kanyang tabi ng kanyang radiator. Ngayon puntahan naman natin ang kanyang instrument panel. So yan mga tol, napaka-futuristic ng design nitong kanyang instrument panel, no, at very unique na design nitong kanyang instrument panel. At meron siyang mga accent dito ng silver. At eto mga tol, meron siyang logo ng PCX dito. At syempre ito ay gumagamit ng fully digital para dito sa ating instrument panel. At dito naman sa side makikita nyo yung kanyang mga indicators. Meron siyang high beam indicator at yung ating left and right turn signal indicator. So yan, yung linya na yan mga tol, yan po ang kanyang signal indicator. Check engine, meron pa dito ang ABS and yung ating traction control. So meron din siyang indicator at syempre yung ating stop and start system. So yan, makikita nyo dito sa kanyang side yung ating mga indicators. At dito naman meron siyang buttons para kung gusto nyo i-access yung kanyang instrument panel, gusto nyo mag-change ng trip or i-reset. So yan, eto lang yung kanyang buttons. So dito sa kanyang handlebar naman, syempre meron siyang naked handlebar at ito ay naka-upright position. So very relax ang inyong pagmaneho dito sa ating Honda PCX 160 at meron siyang silver na texture, no. So napakaganda, very elegant tignan at maging sa kanyang kabuuan. At ito naman mga tol, sa kanyang switches, meron siyang high beam and low beam, busina at yung kanyang turning signals in the switch, no. Left and right turn switch, meron siya dito. At syempre, dito naman sa kabila yung ating stop and start. At eto, meron siya naka-install na hazard light. Syempre, gamit na gamit yan for emergency. At syempre, yung ating ignition starter. At ang downside lang na ito mga tol, wala siyang kick starter. Kapag nalobat ang ating battery at nasira ang ating ignition starter, so mahihirapan kayong mapaandar, itong si Honda PCX 160. Pero kagandahan yan, meron siyang voltmeter sa kanyang instrument panel. So mamamonitor ninyo ang battery status, ang health status ng inyong battery, no? So yan ang kagandahan dyan, para iwas aberya para dito sa ating motor. So yun, puntahan naman natin ang upuan na to. Eto mga tol, ang kanyang upuan meron siyang dalawang tone. Meron siyang plain dito na seat cover, no? At ang kagandahan lang dito sa ating plain na seat cover, napakakapit pa rin ng kanyang texture. So kahit na anong pantalon ang gamit niyo, short or kung ano pa man ang inyong gamitin, kapag kayo ay upo dito, hindi talaga kayo dudulas dahil napakakapit ng kanyang seat cover. At napakaganda rin ng kanyang cushion, no? Napakakapal at hindi talaga mananakit ang inyong putan dito sa ating upuan. At dito rin sa ating OBR, so meron siyang tone dito na rough at leather yung kanyang seat cover dito sa ating OBR, no? Napakaganda ng kanyang combination. At kung titingnan nyo ng kabuuan mga tolo, napaka-angas, napaka-elegant, lalong-lalo na itong color black ng PCX 160. Sa kanyang underseat storage naman mga tol, meron niyang laki na 30 liters na seat storage. So yan, napakalaki ng kanyang seat compartment yan mga tol. So marami kayo may ilalagay dito na gamit kapag kayo ay babiyahe, lalong-lalo na kapag malayuan. At kung hindi kayo satisfied sa kanyang seat storage, so pwede kayo magpalagay ng top box dito. So tatanggalin mo lang etong cover na to. So nandun na yung naka-ready para sa ating bracket para sa top box. So yan, at mas marami kayo may ilalagay kapag kayo ay naglagay ng top box dito sa ating Honda PCX 160.
So yun, puntahan naman natin ang overall dimension na itong motor na to. Unahin natin ang kanyang length, meron siyang 1,936 mm at sa kanyang lapad naman, meron siyang 742 mm. At sa kanyang height, meron siyang 1,108 mm. At sa kanyang wheelbase naman mga tol, pagitan ng gulong sa harapan papunta sa ating gulong sa likuran, meron siyang taas na 1,313 mm. Para sa ating ground clearance naman, pagitan ng ilalim ng board hanggang sa sahig, meron siyang taas na 134 mm. Puntahan naman natin ang presyo na itong si Honda PCX 160 na ABS version. Ito mga tol ay meron kabuang presyo na 151,000 pesos. Sarado po yan mga tol. At kung gusto niyo namang mag-installment plan para dito sa ating elegant scooter na si PCX 160, meron kayong minimum down payment na 30,000 pesos. Syempre, depende na yun sa inyo kung tataasan ninyo ang inyong down payment para mas less ang inyong monthly amortization na babayaran para dito sa motor na to. At sa kanyang 12 months, sa 1 year, meron siyang 12,593 pesos monthly amortization. At sa kanyang 24 months, sa kanyang 2 years, meron siyang 7,491 pesos na monthly amortization. At sa kanyang 36 months naman, sa kanyang 3 years, meron siyang 5,870 pesos. At ang kagandahan dito mga tol, naka-promo yan, etong ating Honda PCX 160. So pasok yan sa ating 42 months na installment plan. So yan, para sa ating monthly amortization para sa 42 months, meron kayong 5,432 pesos na babayaran buwan-buwan para dito sa ating Honda PCX 160. So napakamura na po niya mga tol para dito sa ating napaka-eleganting maxi scoot ng Honda, ang ating underrated scooter na si PCX 160. So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo etong ating features sa video na to. Walang iba kundi etong ating underrated scooter ng Honda, ang Honda PCX 160 na ABS version. So yan, at kung gusto nyo mag-avail, punta na lamang po kayo dito sa kanilang branch. Dito lang po yan located sa J. Catolico Senior Avenue, Lagao, General Santos City. Dito lang po yan sa Viajero Motor Sales Incorporated. So yun lang mga tol, magandang umaga sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako muli sa inyo, sa inyong pagsuporta at sa panonood sa ating mga video. See you on my next video and ride safe. Peace out.